So, hello! Good evening pa sa ating lahat. Narito naman si Dan para sa ating ika-154th day ng ating share na devotion video. And today is Saturday. Ayan, katatapos lang po kaganina ng ating Saturday service sa Alive in Christ Hong Kong. So, thanks God. And tomorrow will be Sunday at tayo na magkakaroon ng Sunday service. So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon. Nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Aming Ama, Aba, Father, Panginoon, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa mga blessings, sa kapatawaran sa aming kasalanan, Panginoon. And for our heart, Panginoon, na willing din, Panginoon, na magpatawad kung sino man ang sumusumpa o nagsasabi ng mga masasama sa amin o nakakasakit sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, for the forgiveness so that we can forgive others, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin na sa pagbubulay-bulay namin ng inyong mga salita, Panginoon, ay may all be blessed, Panginoon. May all magrema po sa bawat puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, ang aming mapapakinggan at mababasa, Panginoon. And mai-apply po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa inyo nagbumula ang karunungan, Panginoon. Kung kami ay nangangailangan ng karunungan, ng lakas ng loob, Panginoon, ng lakas ng mga pagpapala o blessings, Panginoon, we just need to ask you, Panginoon. Sabi nga sa inyong salita ay ask, seek, and knock, Panginoon, na kung saan ang sinasabi din ay ask, Panginoon, na kami ay humingi sa inyo, Panginoon, lalo na kung ito ay naayon sa inyong kalooban, ay ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Habang buhay po namin pasasalamatan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus, Panginoon, kung hindi dahil sa kanyang sakripisyo, Panginoon, at pagsunod sa ipinagagawa niya, Panginoon, ay hindi kami maliligtas na buong sangkatauhan, Panginoon. Kaya narito po ang aming buhay, Panginoon, aming inihahandog sa inyo, Panginoon, na gamitin lamang ninyo, Panginoon, bilang instrumento, at wag kami ang magdingning, Panginoon, kundi ang inyong glory, Panginoon, na magdingning sa amin, Panginoon, at kami ay manatiling nagpapakumbaba at humble lamang, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, at nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, ang Holy Spirit na gumagabay sa amin, nag-i-intercede, Panginoon, at nagko-convict sa amin kung ang mga ginagawa namin ay hindi na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang hihipo sa bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago sa kanila positively sa kanilang buhay, Panginoon, at lumakad sila ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumaka po tayo sa ating devotion na nakikita natin sa Lucas 20:28. Sabi dito, sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Message, ito na nga ang pasimula ng tanong ng mga Saduseyo kay Jesus na tinawag din nilang guro. Na isinulat daw ni Moises sa batas nila na kapag namatay daw ang isang lalaki at naiwang walang anak ang asawa nito, ay ang kapatid na lalaki daw nang namatay ay kailangang pakasal sa byuda. At para ang kapatid na iyon at ang byuda ang magkaanak para sa namatay. Application. Tungkol naman ito sa pag-aasawa at sa mga namatay, maging sa mga byuda din. Dahil kung iisipin, nasa lumang tipan ang mga ito pero di ba nagtataka ang mga Saduseyo kung bakit alam ni Jesus ang isasagot dito? Dahil sa paniniwala ng mga Hudyo ay hindi pwedeng maputol ang bawat saling lahi, kaya kapag may nabalong babae ay dapat na mapangasawa ito ng mga susunod na kapatid na lalaki ng namatay niyang asawa. Subalit sa panahon at paniniwala natin ngayon ay bihira ang gumagawa nito na nagiging asawa ang balong babae ng kapatid ng kanyang namatay na asawa. Dahil nga sa pagkakataon pa lang na kinasal sila, ay tinuturing na kapatid o magkapatid ang mga anak ng magkabilang panig. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga, dahil napag-aralan natin kahapon na ang mga Saduceo or mga Sadducees, they are Pentateuch, yung paniniwala sa Hudyo na naniniwala lang sila sa Book of Genesis hanggang Deuteronomy,
na kung saan ang ninuno nila na si Moises. Kumbaga si Moises ang nirerespeto ng mga Sadduceo, or siya yung pinaniniwalaan nila na the father of our faith, and siya yung tawag dito ang the chosen one ng ating Panginoong Diyos para magturo sa mga katulad nila ng mga Hudyo, diba? So, yung paniniwala nila noon is ayaw nilang maputol yung ugnayan or yung saling lahi nila, diba? Kailangan laging may magpapatuloy, kailangan laging may anak na lalaki, diba? So, parang kagaya din sa paniniwala ng mga Muslim ngayon, diba? Sa kanila, kahit magpinsan kayo, pwede kayong maging mag-asawa para hindi mapuputol yung inyong bloodline, di ba? Kumbaga magkaka-connected pa rin kayo na magkakamag-anak. So, pwede sa kanila yun bilang mga Muslim. Pero sa atin kasi, sa paniniwala natin ngayon, lalo ng mga Christian, is bibihira yung mga cases na nagkakatuloy na halimbawa, panganay na kapatid na lalaki yung naging asawa ng babae, di ba? Tapos nagkagustuhan din sila ng sumunod na kapatid. Yun, posibleng magiging mag-asawa din sila. Pero usually talaga, is bihira yung ganong cases sa atin kasi kung hindi walang kapatid yung namatay is mga babae naman yung mga kapatid, diba? Tsaka yun na nga yung sinasabing once kasi na kinasal na ang mga couple, diba? Halimbawa, babae at lalaki kinasal kasi sa hindi sinasadyang pangyayari. Halimbawa, namatay yung lalaki, diba? So, ang mangyayari, yung naiiwang byuda at mga silang mga mga naging pinag-isa, halimbawa, itong lalaki is marami siyang mga kapatid, tapos ito ring babae, marami din siyang mga kapatid. Ang nangyayari, parang nagiging magkapatid na rin yung mga magkakapatid nila na both side, diba? So, parang syempre, ang hirap naman sabihin, magtatalo-talo sila na sila din yung magiging mag-asawa, diba? So, mahirap, may iba, hindi sila naniniwala sa ganun. Pero, if ever man na ganun yung mangyari, na talagang magkagustuhan, hindi naman natin mapipigilan, diba? Pero, yun na nga, kumbaga yun kasi nagiging mapaghamon na tanong ng mga Sadduceo sa ating Panginoong Yesus na dapat masagot na ating Panginoong Yesus ng maayos. So, abangan na lang natin ang mga magiging sagot na ating Panginoong Yesus sa mga susunod na mga nag-aaral natin ng devotion. Basta sa ngayon, ayan. So, tas isa din sa tanong na makikita dito is paano nalaman or nabasa agad ng ating Panginoong Yesus at tandang-tanda niya kung ano yung mga nilalaman ng nasa lumang tipan. Di ba nasa bagong tipan na nga sila, hindi pa nga lang nasusulat yung mga gospel kasi nasulat ang gospel nung muli nang umakyat sa langit ang ating Panginoong Yesus at bumaba dito sa mundo yung Holy Spirit, which is yun na nga yung mga naging first Christian church dito sa atin sa panahon nila noon, diba? So, yung mga kauna-unang mga churches na na-build sa pamamagitan ng mga alagad or disciple ng ating Panginoong Yesus at hanggang nagpasalin-salin hanggang sa atin ngayon na mayroong may Christian, mayroong may Muslim, merong iba't ibang pangalan naman ng Christianity, merong Methodist, merong Baptist, diba? Pero sabi nga, iisa pa rin tayo ng paniniwala, lalong higit ang mga Roman Catholic at saka mga Christian, meron lang kaibahan dahil merong iba ang naging what they call this, ang kanilang doktrina, diba? Pero ang pinaka-importante naman sa lahat is, ayan, may iba hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Pero kailangan lang din nating irespeto dahil syempre yun yung naging paniniwala nila. But nawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos ay maliliwanagan sila at kilala nila ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, diba? So, minsan, nagkakaroon ng mga debate o pag-aaway-away tungkol sa ganyang topic. Pero, hindi naman natin dapat pag-awayan yun. Kumbaga, dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa na we fear God, yung divine fear, diba? Yung, kumbaga, nire-respetan natin ang ating Panginoong Diyos, kinoconsider natin na siya yung creator of the world at creator nating lahat, diba? And we give respect and love sa ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga, ang first commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second commandment is love your neighbor as you love yourself. Diba? Dahil love naman talaga
ang pinaka-greatest commandment na ating Panginoon. Dahil kaya nga ipinadala niya dito sa mundo at isinugo ang kanyang bugtong na anak kahit masakit at mahirap para sa kanya, dahil yun na nga yung pinaka-darling of heaven, di ba? Pero para mas maunawaan ng ating Diyos Ama kung ano yung nararamdaman natin bilang mga tao is naipadala niya dito ang kanyang anak na si Jesus, di ba? At which is ang ating Panginoong Jesus isa sa katibayan ng pagiging obedient na anak, na kumbaga kahit mahirap para sa kanya, kahit masakit para sa kanya, tinupad niya kung ano yung pinag-uutos sa kanya ng Diyos Ama, di ba? Nang sa gayon ay alam niya at maipapaliwanag niya kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga katulad natin, di ba? Napagdaanan niyang kutyain, napagdaanan niyang i-betray, napagdaanan niyang i-deny, napagdaanan niyang magutom, napagdaanan niyang masaktan, napagdaanan niya itakwil, di ba? So, napakaraming pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. Pero, sa kabila nun, ang mas nangibabaw pa rin ay yung mga himala at mga mabubuting nagawa niya, which is good example na maaari nating magawa sa ating buhay. So, hanggang dyan na lamang po at mga pwedeng natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon, and bukas po ulit dahil mag-church muna tayo bukas at we're gonna dance for the Lord. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Tunay nga na napakadakila ninyo, Panginoon, sapagkat kung kanino ninyo nais ibigay ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong ibigay sa kahit kanino, Panginoon. Ngunit lalong higit, Panginoon, ay pinakamaganda at pinakakamangha-mangha, Panginoon, ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, sapagkat sa Kanya ay walang maililihim, Panginoon, sapagkat ang karunungan ninyo, Panginoon, ay tunay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya siya bilang inyong anak, Panginoon, na bugtong na anak, Panginoon, ay alam kung ano rin ang nararamdaman at naramdaman naming mga tao, Panginoon, sa kanyang pagparito dito sa mundo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus at aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon, sa kanyang ginawa para sa amin, Panginoon. Kaya hindi dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Ito man ay sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o sa mga balakin na dapat gawin o bilhin, Panginoon. I pray, Lord God, that you will provide for everything that we need, Panginoon, as you said into your word, Panginoon, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into you, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na bago pa man namin hilingin ang bawat bagay, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo na ito sa amin ng libre, Panginoon. Lalong higit ang aming hininga, Panginoon, sa bawat paggising namin, sa bawat araw, Panginoon, ay hindi namin dapat makalimutan, Panginoon, na magpasalamat sa inyo, because you are the life giver of our life, Panginoon. The breath giver to us, Panginoon. The spirit giver to us, Panginoon. At ngayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, we are healed, Panginoon. Ito man ay physical, emotional at spiritual, Panginoon. Alam po namin at naniniwala kami, Panginoon, that we are healed already, Panginoon. At kung minarapat niyo man, Panginoon, na lisanin or pumunta na sa kabilang buhay ang mga mahal namin sa buhay, o ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay dapat lagi kaming maging handa, Panginoon, upang makaharap na kayo ng harapan, Panginoon. Kaya dapat isaayos namin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng mga hindi pagkakaunawaan, Panginoon, pagkakagalit, sama ng loob, Panginoon, galit, inggit, Panginoon, ay tinatanggal at winawasak po namin sa buhay namin, Panginoon, ay hindi ito magtatagumpay, Panginoon, at hindi ito magiging hadlang, Panginoon, upang hindi kami makalapit at makapunta sa inyong kaharian, Panginoon, kung sakali man kayo aming makaharap na, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, that it will have a harmonious relationship with each other, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, na makakasalamuha namin, makikilala, Panginoon, makakausap, Panginoon, ay magiging pagpapala kami sa kanila, Panginoon, at makikita nila, Panginoon, na nagdiningning sa amin ng Christ-likeness, Panginoon, na kung saan ang lahat ng mga katangian na napakaganda at mabubuti, Panginoon, na taglay ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay makita nawa ng mga tao sa amin, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin po namin ng mga
pari, mga pastors, Panginoon, mga missionaries, the prophets, teachers, Panginoon, evangelist, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na kagaya na inyong lingkod, na pinipili na ibahagi sa bawat isa, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon, sapagkat hindi namin nalalaman kung kailan namin lilisanin ang mundong ito, Panginoon. Kami ay parang kagaya lamang ng mga hamog, Panginoon, na pansamantala ay naririto, Panginoon, subalit hindi namin alam kung kailan nyo kami kukunin, Panginoon. Kaya dapat sa bawat araw, kami ay maging handa at ready, Panginoon, para sa maaring muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. O kami malalagutan ng hininga, Panginoon. Dalangin po namin na kayong laging mag-provide at mag-ingat ang iyong protection, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na mga ginagamit ninyo, Panginoon, bilang mensahero sa mundong ito, Panginoon. Pray, Lord God, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawad, Panginoon, at iwaksi at tapusin na, Panginoon, ng mga gera, kaguluhan, Panginoon, pagkos ay magkaroon ng peace sa bawat isa, Panginoon, magkaroon ng unity, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente, mga prime minister, Panginoon, hanggang sa pinakamababa na barangay captain, mga senator, mga congress, Panginoon, at lahat ng mga namumuno, Panginoon, ay magkaroon na lamang ng pagmamahalan, Panginoon, at protection, Panginoon, laban sa mga kalamidad, Panginoon, ng mga normal na mga calamity na nangyayari sa bawat bansa, Panginoon, ay matugunan, Panginoon, ng mga pangailangan ng bawat bansa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na lahat ng nangyayari ay ayon, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon, at kami ay kailangan lamang mag-submit, Panginoon, at magtiwala, Panginoon, na may inihahanda kayo na magandang plano para sa bawat isa sa amin. Kagaya na sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, for you know the plans you have for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, Panginoon. And alam po namin, Panginoon, na kailanman ay hindi kayo nagkamali, Panginoon. You are true to your promises, Panginoon, at mangyayari ang inyong pinangako at dinisenyo at inihandang future para sa amin, Panginoon. Kami po ay patuloy na magtitiwala at magpapasakop sa inyong kalooban, Panginoon. At anuman ang mga prayer or secret petition ng bawat isa, Panginoon, na alam namin na kayo ang nakakasaliksik, Panginoon, sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon. Kaya itinatalaga po namin ang lahat ng ito sa inyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na pagkakalooban niya pa kami na mahabang buhay upang magawa ang mga mission, Panginoon, na pinapagawa niyo, that go therefore and make disciple of all nation, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng boldness, bigyan niyo po kami ng courage, Panginoon. Nang sa gayon ay hindi kami matatakot o mahihiya, Panginoon, na ibahagi ang inyong mabuting balita o ebanghelyo sa iba, Panginoon. Nang sa gayon ay mas rumami pa ang maligtas, Panginoon, at makasama sa inyong kaharian, at hindi sila maagaw, Panginoon, ni Satanas at ng kanyang mga kampon dito sa mundo, Panginoon, because this world, Panginoon, ay naghahari pa sila, Panginoon. This world is their territory, Panginoon. Ngunit sa inyong kaharian ay hindi na sila maaaring makapasok, Panginoon, at hindi na kami maaaring maagaw pa ng mga kasamaan, Panginoon. Kundi mas mamarapatin namin, Panginoon, na ialay ang aming buhay para sa inyo at sa gawain para sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak ng si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.